Hey yo, what's up? It's your boy Chris Bacola. Welcome to the Chris Bacola Comedy Podcast, episode 40. And this episode is brought to you by Default Cafe Pub. Because Default Cafe Pub offers... Ay, putang ina, mali pala yung song. Ulitin natin ha. They offer... Putang ina, tagal. They offer... Pass out. Wake up. Fade it. They offer different kinds of drinks. They offer cocktail drinks. They offer cold brew. Isa-isahin natin, okay? Pull up. They offer Mars, which is my favorite. So Irish, yung kanilang cold brew. They offer Hades, which is their spiked cold brew na may alcohol. They offer Cupid, which is their berry tequila na gusto ng mga bitches, lalo na pag body shots sa utong. They offer Cherub, which is their milky soju na patok din sa mga bitches because bitches ain't nothing but hoes and tricks. So disrespectful, but I'm sorry, ladies. You know I love you, and I'm just playing. They offer Limbo, which is their tiramisu whiskey na patok sa mga DOM, dirty old maniac, specifically ya boy. They offer Lilith na may pagka-Gen Z yung spelling, LLTH, which is their raspberry gin. They offer Lucifer na may pagka-Gen Z din yung spelling na LCFR, Lucifer, son of the morning, which is their cinnamon liquor, and that's it. They offer drinks. And to get 5% off on your purchase, please use my coupon code, which is ChrisBacs, spelled ChrisBacs. Please, motherfuckers, use it and support the motherfucking Culto podcast. So, this morning, we're gonna start off with something from a homie, Psych. Ikaw mo ang ulo sa lahat ng mga nagmamahal, sa lahat ng mga nasasaktan, sa lahat ng mga nilapastangan. Mahal ulit, kahit napakasakit. Shit. Mahal kita kahit na sinungaling ang iyong ina at magnanakaw ang ama. Kahit ilang ulit ka nang ginahasa ng Kastila, Amerikano o Hapon, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kahit ilan na ang ibinaon mo sa limot, hindi ko malimutan ang mga yon, sapagat sila ang dahilan kung ba't ganito nadarama ko sa'yo. Kahit ilang ulit kaming binabato kasama ng mga barkada ko, pigilan ka bang mahalin, walang makakapigil sa pag-ibig. Itaboy mo man ako ng malakas na tubig, ang lubid itali man sa king kamay ng iyong inay. Magsusulat ako hanggat buhay, hanggang malagutan ang hininga sa kulungan. Di mo man lang natulungan, ako'y masama bulungan. Putulan man nila ako ng dila, nasa mga tula ko ang kulay pula ng bandila. Magandang umaga, Pilipinas! Ya boy ay hindi bulol this morning. What's good? What's up? I'm just enjoying the morning with my drink, Wilkins sparkling water with 0 calories. Yung kanilang pear and kiwi flavor. Napag-alaman natin yung kiwi fruit daw. It helps in inducing sleep in the evening. Kaya kung nahihirapan kayo matulog, may mga studies that shows na yung kiwi fruit ay nakaka-benefit sa pagtulog. Okay? Ngayon hindi ko alam kung ito kasi artificial lang yung flavor nito. Hindi ko alam kung same din yung effect ng kiwi fruit, yung kiwi flavor netong sparkling water ng Wilkins na hindi ko naman sponsor. But it's all good. Your boy likes the drink. He's sipping right now. Alright. That's it. That's my homeboy Zoik. Yan.
So, I've decided to start the podcast. Medyo late ulit. I mean, dapat Monday. Pero, your boy has been dealing with a lot. With a lot lately. Dealing with a breakup. Dealing with a... With the... With the... With the ex. With his... yung girlfriend ko. Dealing with the episode... yung episode prior to this. Dealing with that episode. Yung... ano bang title ng episode na yun? Episode 39. 39 na namang episode yun. Check nga. Yung pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Ayan. Kakalimutan ko yung mga title ng episode ko. Ayan. Dealing with that episode, kasi yung episode na yun, marami nag-comment dun sa baba at hindi ka maintindihan na may mga tao pa lang na may pake doon sa nangyari sa amin ng girlfriend ko. At alam ko malungkot diba? Para tong movie, diba? Para tong 500 Days of Summer na movie. Kung napanood niyo yung movie na yun. It's a classic movie about boy meets girl. But you should know, this is not a love story. Yeah, no pun intended, pero yun talaga yung yung gist nung pelikulang yon, yung 500 Days of Summer. Yan. And dahil doon, may mga violent reactions ako nakuha, may mga positive reactions, may mga sad reactions, and wala namang happy reactions kasi breakup nga diba? At kahit nga ako, munti ka na ako maiyak doon, and nagpapasalamat ako doon sa mga nakinig ng episode na yon. Kailangan ko lang event out doon lahat kasi mahirap talaga yung yung breakup shit. And even now, 1 week into the breakup, 1 week later, andun pa rin yung yung hindi ko masabing kung pain ba andun pa rin yung paglinger ng thought na baka pwede pa ulit mag-workout, baka nagkakamali ako. Nandun yun Pero dahil nga sa experience na naranasan ko when it comes to relationships na I had in the past and yung current, mas na ako ngayon mas hindi ko maintindihan kung Bottom line neto, malungkot. Malungkot talaga makipag-break sa taong mahal mo or taong natutunan mong mahalin. Okay? Hindi madali sa akin yun Okay? Akala siguro ng mga iba madali lang kay Chris or siguro sa dati kong girlfriend na hindi ko pang ma-feel na dati siyang girlfriend Siguro tawagin na lang natin siya sa episode na girlfriend ko. Naalam ko na parang akala niya madali lang sa akin na baka makipaghiwalay. Hindi siya madali. Okay? Etong past few days na hindi ko siya kasama, talagang nag-contemplate ako dun sa mga nangyari sa amin nung kami pa. And even dun sa relationship namin as a whole. Inalam ko talaga kung mahal ko ba siya talaga para i-win back ulit. Or malungkot lang ba talaga ako kaya dahil mag-isa ako kaya mahalaga sa akin na merong mag-aalaga sa akin, and naging dependent ako sa kanya kaya nanghumaling ako sa kanya kaya alam mo yun, kaya minahal ko siya or natutunan ko siya mahalin. Ang daming mga voices in my head na nagsasabi sa akin kung
kung what if. And hindi ko alam. Walang sense yung iba eh. Yung iba naman may sense. Sa daming sa dami kong naiisip tuloy. Mas pinipili ko tuloy na na mas mag-isa. Mas makasama yung mga kaibigan. Gusto ko nga usapin sana yung mga magulang ko kasi yung mga magulang ko laging unavailable eh. Kasi magkaiba yung time ng Pilipinas saka sa Albuquerque, New Mexico kung saan sila naka-based. Base. Sorry, medyo maingay. May ingay yata. So yun, hindi ko talaga alam eh. I'm at a loss. I'm at a loss talaga. Parang, ito. Kwento ko sa inyo Dati, nung meron akong girlfriend, actually, ang dami ko naging girlfriend, di ba? So, pero, one of my exes, na, kasi alam mo to, may mga ex ka nga, mahal na mahal mo, di ba? Kung saang all out ka. Tapos may mga ex ka na mahal mo, pero hindi ka ganun ka all out. Kasi na-trauma ka na dun sa ex mo na naging all out ka. Kaya dito sa ex mo na bago, hindi ka na masyadong kagaya nung dati. Kasi alam mo na pag ganun ka, mas nakakabaliw. Diba? At natuto ka na dun sa mistakes mo, kaya mas hinay-hinay ka na ngayon sa current or sa bago mo. So may mga ex ng gano'n, yung all out ka, yung talagang mahal na mahal mo, yung parang ayaw mong pakawalan. Tipong para kayo nasa pelikula ni Jomar Iliana at ni Chito yung Delirio. Diba? Nagdidelirio kayo kasi sobrang intense ng pagmamahal nyo na parang ayaw mo talagang mawala yung isa't isa. Ayaw mo siyang mawala. Well, hindi mo kasi alam kung gaano mo kamahal yung isang tao or kung gaano ka kamahal ng isang tao kasi magkaiba kayong tao di ba? Like, kung doon sa ex ko na yun dati, pwede ko sabihin na mahal din niya ako, na minahal din niya ako, pero mas intense lang yung feeling ng pagmamahal ko sa kanya. Kumbaga siya, chill lang ako. Gusto ko si Jack sa Titanic. Or si Jo Marie Iliana dun sa pelikulang Delirio. Yung sobrang obsessed na yung sobrang love mo na nagiging overprotective ka na, nagiging obsessed ka na, tas nagiging praning ka na, tas parang gusto mo na siyang angkinin, 'di ba? Na minsan nakakalimutan mo na parang she is her own person, 'di ba? Yung ganoon, 'di ba? Kasi gusto niya maging isa kayo na kung ano yung iniisip mo dapat iniisip din niya. Walang ganun eh. I mean, pwedeng sabihin nung magjowa na kahit naka-couple shirt sila na parehas ng kulay. Ganun, isa sila mag-isip. Pero hindi kayo isa mag-isip eh. Kasi magkaiba kayong tao eh. Iba't iba yung reaction nyo towards things, 'di ba? Hindi kayo kahit nga kambal, 'di ba? Magkaiba 'yun kahit magkamukha sila. So kahit na gaano ka katagal or kung kahit gaano nyo kamahal yung isa't isa, hindi ka talaga pareho ng talagang nasa loobin eh or nasa isip eh. Para nag-a-adjust ka lang siguro kasi mahal mo siya. Kaya akala tuloy ng isa na parang siguro acceptable sa kanya to, pero deep down hinahayaan mo lang kasi mahal mo nga. So, yung time na away from my girlfriend, nagko-contemplate ako kung ano ba gagawin ko, kung dapat ko bang kausapin siya. Kasi, pag kinausap ko siya, andun yung risk na baka magkaiyakan. Pag nagkaiyakan, baka magkaawaan, magkabalikan. 'Di ba? Ilang beses na nangyari sa akin yun eh. Usually, ako yung gumagawa nun eh.
kakausapin yung ex ko, sabihin ko na, kasi dati, yung ex ko prior to this girlfriend na I broke up with recently, ako yung laging humahabol eh. Lagi siya nakikipag-break sa akin kasi masyado kong intense eh sa kanya noon. Kasi, siguro dahil para sa akin siya yung, ang corny ko, sabihin ko na, dream girl, ganyan. Dream girl, yan, putang ina. Sinabi ko na. Ya boy is a bitch. Yan. Lahat tayo may dream boy or may dream girl in mind. So siya, sa utak ko, siya yung dream girl ko in mind. Kumbaga, lahat nung nasa checklist, check. For me. Based dun sa standards ko. So kaya ganun na lang ako nang huhumaling sa kanya na ayoko siyang mawala. Na parang ito na eh, siya na eh. Diba na kahit na parang may mga red flags along the way, parang never ko nakita yon kasi nga, siya na eh. Diba? Pagpipilitin ko lahat, pagpipilitan ko lahat, kahit nakikipag-break siya, pipilitin ko talaga maging kami forever and ever. Kasi siya na yung gusto ko eh, 'di ba? And maraming taong ganyan eh, 'di ba? Babae man o lalaki. Pag na-feel mo na ito na yung dream boy ko, dream girl, gagawin ko lahat para lang magstay, 'di ba? Magi-endure ako kasi ito na nga yun eh, 'di ba? Iba pa yung pag kinasal ka, 'di ba? Hindi ko alam yun kasi di pa ako kasal eh. Pero siguro similar dun yun. Yung para magiging committed ka sa kanya. Kasi nga, siya yung gusto mo. Pero yung kasal, ibang animal yun eh. Hindi ko nga pag-uusapan yun kasi wala akong idea kung ano yung kasal. Ibang klaseng commitment yun. Kasi may legal shit na involved yun eh. So minsan, ano yun eh, minsan di na love yun eh. Andun yung aspeto ng love sa kasal. Pero more than that, di ba? Andyan yung commitment sa responsibility. Di ba? Saka yung putting in the work day in and day out. Na alam ko, lahat ng relationship is a work in progress. Pero putang ina, ibang animal yung pagpapakasal. 'Di ba? Mahirap yun eh. Okay? 'Di ba? Kaya nga takot ako dun eh. Although, siguro, in the future, malay mo, kainin ko yung sariling words ko na pag sinabi ko hindi ako papakasal, tapos bigla akong pinakasal, di ba? Parang ako si Summer Finn dun sa 500 Days of Summer na movie, di ba? Kung saan, di ba yung spoiler alert, ang tagal na pelikula eh. Spoiler alert, kukwento ko na. Spoiler alert dun sa pelikula na yun, okay? Magahit man kayo, hindi sa akin, pero panoorin nyo ulit. Spoiler alert, sa huli, nagpakasal din pala siya. Kahit sabihin niya dun kay Tom na dati niyang lover, ayaw niya ng anything serious. Okay? Kasi ganun yung pelikula na yun eh. Boy meets girl, tapos sabi ni Summer doon kay Tom, ayaw ko ng something serious. Pero umasa si Tom na baka pag tumagal kami nito mapaibig ko siya. Okay? Pero si Summer, parang nasaka lang siya kay Tom eh. Tapos umalis siya. So pinush niya si Tom away. And now, nung nakita sila ulit, si Summer, yung babae, pagpapakasal pala. So, maganda yung huling scene na yun kasi nagkaiyakan sila sa bench doon sa park. And tinanong ni Tom, bakit ka nagpakasal sa isang lalaking na-meet mo lang sa isang random place. Pero sa akin na binigay ko yung buong puso ko sa'yo, di ba? Diba? Parang, ikaw yung dream girl ko eh. Bakit hindi ka nagpakasal sa akin? Tapos sabi ni Summer kay Tom, hindi niya kasi naramdaman niya sa asawa niya ngayon kay Tom noon. Kumbaga unsure siya kay Tom noon eh. Unsure siya. Okay? And I guess whether babae o lalaki, ganun talaga minsan eh. Magkaiba kayong tao eh. Okay? And minsan, unsure ka lang sa taong yun. Kaya, pinili mong lumayo. 'Di ba?
Hindi dahil sa mali ginagawa mo eh. Walang maling ginawa sa akin. Yung current na naging girlfriend ko, kung saan ako nakipag-break, wala siyang maling ginawa sa akin. Okay? Although may mga minor things na kung saan nag-a-adapt doon sa pakikipag-break ko sa kanya. Overall, wala siyang maling ginawa. Typical yung ginawa niya as a person who loves another. Okay? Typical yun. And I appreciate that and I will forever be grateful sa kanya. Okay? Pero, I was unsure doon sa future namin. Sabi nga ng friend ko na si Imay. Oo, thrilling yung time na kayo nung girlfriend mo na yun. Si Babe. Tawag lang ni Babe. Okay, si Babe. Pero, hindi dapat puro thrill lang lahat eh. Diba? Dapat meron kayong goal or meron kayong direction eh. So, nung sinabi ni Ima yun sa akin, yung tropa ko, I was unsure kung ano yung direction. Kasi we were living, me and yung babe ko na yun, we were living day by day. Kumbaga, hindi to work na parang day in, day out. We were living day by day. Parang, we're taking each day as it is. Diba? Bahala na bukas. We live for today. Diba? Parang yung kanta ng friend kong si Roy Antonio. Yung puro ko dating pero wala kang datong. Actually, para sa akin yung kanta na yun eh. Pero, mamaya papatutugin natin sa uli. Wala ako nakikitang concrete na future eh. Okay? And ako, I have my own future. And siya rin, she has her own future. And nagiging jaded lang yung idea namin sa aming future dahil nga we are in love. Okay? Nung time na kami pa nung dream girl ko, kung saan patay na patay ako, marami akong ginawang bagay na pinagsisisihan ko doon sa kanya. Okay? Hindi ako naging masyadong mature para intindihin siya kung ano ba talaga ang gusto niya sa relationship namin na yun. Hindi ko tinanong sa kanya. Okay? Natakot akong tanungin yun. Okay? Lahat tayo takot nating tanungin yung mga partner natin kung ano ba talaga ang gusto mo sa relationship na to. Gusto mo ba to as a... Kasi, di ba, pag in a relationship ka, gusto mo seryoso ka eh, no? So, kahit na hindi ka naman talaga seryoso, andi yung idea na binibigay mo dun sa babae para ma-assure siya na, ops, teka lang, seryoso ako, mahalin mo ako, wala nang iba, dapat ikaw mahalin din iba. Kasi otherwise, kung di mo sinabi yun, anong point ng relationship? kung di kayo seryoso, di ba? Pero ang ibig ko lang sabihin, sa point ko, nung time na yon, hindi ko natanong sa kanya kung ito bang relationship na to is something na may patutunguhan. I guess mahalagang sabihin yun eh. Sa world na puro fuck buddies, sa world na puro one night stands, mahalagang sabihin na kung may patutunguhan ba tong relationship na to. Kasi otherwise, pag hindi mo tinanong yun, at naulit yung sex, magkakaroon ng feelings yung isa
or both of you guys, magkakaroon kayo ng feelings with one another. And mas intense siguro yung feeling ng the other person as compared dun sa other. 'Di ba? Kasi lagi nga kayo magkasama eh. So matututunan mong mahalin yung isa't isa. Yung nga lang, may isang mas intense. Lagi sa dalawang tao na magkasama sa buhay, na araw-araw nagsisex siguro or magjowa, merong isa doon na mas mahal yung isa kumpara doon sa isa. So, doon sa 500 Days of Summer na movie, mas mahal ni Tom si Summer. I mean, I'm sure si Summer mahal din naman si Tom, pero hindi kasing intense. Pero doon sa pelikula, sinabi naman ni Summer na I'm not looking for anything serious. Okay? So, hinayaan lang ni Tom yun eh. Okay? Hindi niya inaddress kaagad yun eh. Okay? Hindi niya inaddress kaagad yung sitwasyon na yun. Or yung inevitable na circumstance na yon, na hindi siya serious nga eh. Lahat tayo parang, sige, hindi ka pa seryoso ngayon, pero someday, diba? Someday, you will love me. Parang kang si Nina. Someday, you're gonna miss me. Na parang si Nina eh. Pero what if yung someday na yun hindi mag-materialize? What if yung someday na yun? Kasi hindi ko sinasabing hindi nag-work lahat. Ha? May mga nag-work din naman talaga. May someday talaga eh. Pero what if someday never happens? Di nga ka, di ba? Nga ka, parang si Tom. Putangin na ngayon, may mga questions ka sa utak mo kung bakit tangin na ganito, bakit ako iniwan, bakit siya nagpakasal, bakit hindi siya nagpakasal sa akin. So I failed to ask that eh. And bilang ako na hindi masyadong ano tawag doon? Hindi I'm a very straightforward guy pagdating sa podcast or sa mga tropa ko. Pero minsan, pagdating sa relationship, hindi ako straightforward eh. Marami akong paligoy-ligoy, 'di ba? Siguro ina-assess ko lang din sarili ko. Or siguro dahil sa background ko bilang medrep dati na parang mas pinapaganda ko yung mga words, di ba? Kasi kailangan pagandahin mo rin yung words para mas maintindihan ng tao. Huwag ka maging masyadong brutal. Although nakadepende talaga yung kung sino ka eh. Di ba? Kung talagang ganyan ka pag magsalita, di ba? Pwede mo namang ayusin ng konti. Pero ganun ka talaga magsalita eh. So dun sa dream girl ko, never ko tinanong sa kanya kung ano ba yung goal ng relationship na to. I mean, hindi ko naisip yun eh. Kasi parang pag dream girl mo, di ba? Parang, okay, sige, tangin na. Let's live for today. Let's live for today. Let's not think about tomorrow. Kung isipin nyo man yun, parang lip service lang eh. Parang, ano bang future mo, Chris? Ano bang plan mo sa future? Tapos, ito mag-iipon tayo. Alam ko na Chris Bacola Comedy Podcast to, pero hayaan niyo lang muna ako mag-contemplate sa relationship. Kasi ang hirap ng breakup, guys, okay? Sasamahan niyo ako na tawirin itong putang inang pagsubok na to sa buhay. Alam ko yung easier way out of this is to get back with my babe. And well, she's not mine anymore. With her. With babe. But, ang dali nun eh. Diba? Tanggapin siya, maging okay kami, tas ulitin namin ulit. Kailangan, maging, ko eh, pag-isipan ko talaga eh. Alam mo yun? Nasayang yung oras eh. Okay? Ayokong sayangin yung oras naming dalawa. Okay? Kasi pwede pa siya makamit ng iba. At ako, hindi ko alam kung makikipag-meet ako ng iba, pero most likely. Pero ang ibig ko sabihin, sa ngayon, ayoko makipag-meet ng iba. Sa ngayon, gusto ko lang mag-contemplate sa bahay ko, magmukmok. Well, hindi man nagmukmok, mag-exercise ako eh. Kahapon, tumakbo ako.
Okay, tumakbo ko. Nag almost 4K run ako dito sa may amin. Okay. Habang nakikinig ng podcast ni ni Andrew Huberman. Yan, si Andrew Huberman, i-follow niyo yan. Okay din yung mga podcast yan. Ano yan eh, neurobiologist. Ayan, minsan pinag-uusapan niya about sleep and shit and yung basta all about the mind. So, okay din panoorin yan si Andrew Huberman. May podcast yan sa YouTube and available din sa Spotify. Pinopromote ko, di ba? Hindi ko naman kakilala. Hindi ko naman kakilala. Anyway, basta yun ang pinapakinggan ko habang tumatakbo ko ng 4K. So, sinasabi ko lang to, yung Dream Girl kay Babe. Kasi gusto kong gawing comparison eh. Kay Dream Girl, ako yung patay na patay. Doon kay Babe, parang ako na yung naging ugali ni Dream Girl. Kasi si Dream Girl noon, lagi nakikipag-break yun sa akin eh. Sobra ko siya mahal. To the point na parang ako nasa yung mga character sa pelikulang love story na, akin, parang akong si Jack sa Titanic. Ayan. Tapos siya si Rose. Although, hindi naman siya si Rose, di ba? Saka yung, kahit yung mentality, di ba? Pero sa utak ko lang yun, ako si Jack. Tapos parang siya yung ginawa kong Rose ko. Sa utak ko lang. So, minsan may mga grand gestures akong ginawa para i-win back siya. Like, puntahan siya dun sa condo niya sa Makati kasi medyo sosyalin tong ex ko na to eh, si Dream Girl. Na akala ko okay yun na gawin. 'Di ba? Puntahan mo yon sa place kung saan sa home niya, sa home. Akala ko okay yun eh. Na ma-win back ko siya noon. Pag pinagpilitan ko yung sarili ko, sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya mahal. Sinabi ko na kung gaano ko siya kamahal. Siyakapin siya, tas iyakan siya. Akala ko ganun eh. Pero hindi. Kasi magkaiba nga kaming tao eh. So, nung time na ginawa ko yun sa kanya, nainis siya sa akin. Sabi niya, Chris, in English niya ako, sabi niya, you shouldn't have gone to the condo. Oh my God. Because, you are kind of trespassing, okay? I didn't allow you to go there. Pero ano ako noon eh, I was desperate. I needed to see her. I wanted to see her. I wanted to tell her how much I love her and I don't want her out of my life. Pero, nung time na yon, hindi niya naisip yun eh. Kasi nga, hindi niya ma-feel yung nasa loob ng puso ko, okay? Ang nakikita niya, yung action. Yung action na ginawa ko nang pupunta sa condo niya na wala akong paalam. As in talagang bypass ng guard, akit sa elevator. Siyempre, anyone in their right mind na may sariling condo, putang ina, anong ginagawa mo doon? Putang ina, nakakatakot yung ginagawa mo, di ba? Pupunta ka na hindi ko alam. Ano ka? Stalker mode. Pero wala eh. Ano na ako doon eh. Crushed na yung yung pagkatao ko noon. Crushed na yung puso ko eh. All I'm saying is this. Yung mga grand gesture para ma-win back mo yung taong mahal mo. Siguro kailangan mo lang gawin talaga yon para malabas mo siya sa sistema niya. Pero also, you have to have a step back na gawin. Kasi okay. Kasi emotion yun eh. And pag emotional ka, hindi ka nag-iisip eh. Hindi ka nag-iisip talaga. Pag emotional ka, parang kung ano lang yung gusto mong sabihin, kung hindi ka nag-iisip hindi ka masyadong in your right mind pag emotional ka. Hindi ka gaya pag natapos na yung emotion na yun, saka mo sabihin na parang, oh shit, oh nga, no, pala hindi ko siya pinuntahan sa condo. Putang ina. What was I thinking, Chris? What were you thinking, Chris? Marami na akong ginawang ganun sa buhay ko eh.
Yung una pa nga, hindi ko girlfriend eh. Parang nililigawan ko lang eh. 'Di ba? Ginawan ko rin ng grand gesture na yung pinuntahan ko rin sa condo. Tapos parang, di ako sinipot kasi parang ang ginagawa mo dito po na napaka-creep mo, weirdo. Di ba parang, pero ako parang gusto kita eh. Gusto kita makita eh. Parang, hindi mo ba na-appreciate yung effort na pupunta ako sa'yo? Turns out, hindi din na na-appreciate. So, nagko-contemplate talaga ako dun eh. Diba? Sa mga ginawa ko dati, mga naranasan ko dati, saka sa mga nangyayari ngayon. At pinagdadaanan ko ngayon. Yung si babe, sobrang hirap talaga magdesisyon kung ano ba talaga. All I know is this, kailangan lang naming maghiwalay. Okay? Hindi ko ma-explain kung bakit. May mga times na naisip ko parang kailangan ko siya. Nami-miss ko siya. Pero kailangan kong endure. Endure lang siguro yung yung pain, yung loneliness. Kasi alam ko pag hindi ako malungkot, pag nasa tamang state of mind ako, alam ko na unsure ako dun sa future naming dalawa. And detrimental talaga yun pag unsure ka sa future yung dalawa. Kasi kayo din yung mahihirapan in the end. Yung sa dream girl ko, hindi lang niya masabi sa akin na parang, Chris, pwede bang mag-partner lang tayo? Okay, mag-partner lang tayo ah. It's not anything serious. Had she told me that, malaman nag-iba yung condition ng ko eh. Nung thinking eh. Yung mindset towards our relationship. Pero dahil niya sinabi yun, ginawa niyang parang serious relationship yung relationship namin. Or dahil pina-feel niya sa akin na parang serious. I mean, sasabihin ko na sa inyo to si Dream Girl, galing siya sa isang breakup. Doon sa taong mahal niya. Actually, taong pinakasalan pa nga niya yun eh. Okay, so kasal siya. Okay. And then, here comes Chris. Here comes Chris na single. Okay, although single dad, pero single. Hindi kasal. Okay. Nung naging kami, sabi niya, she's done na dun sa marriage niya. Okay. So, good na. Good na. So, kami. So, future with me. Okay. So, naging kami. Seryoso kami. Umabot kami ng 1 year and a half. Okay. And then, during that time, ini-endure ko lagi yung yung mga nights na minsan kailangan niya mag-isa, kailangan niya kasama yung mga friends niya, na parang ako yung nagiging parang immature. Kasi nga, sa utak ko, seryosong relationship to, di ba? So, kailangan, alam mo yung pag seryoso yung relationship, di ba? Parang, yung relationship kasi namin, that I had with her, was parang mag-asawa na eh. Na parang, ano yung pag mag-asawa kayo, parang, babe, mami, punta na ako dito Tapos, yung may kanya-kanya kayong lakad. Pero, hindi naman yan na-consider na parang, hindi, getting to know stage pa lang tayo, di ba? Parang, we're in this relationship na, sabi mo, parang medyo seryoso. Tapos, di pa naalala ko, bili-bili pa ako ng mga putang ina, mga nice things. Binili din naman ako ng nice things. Pero sa akin, effort yun. Kasi sa maliit na halaga na kinikita ko nun, para bilang mo siya ng mga Pandora, 'di ba, yung mga jewelry sa Pandora. Malaking bagay yun sa akin, 'di ba? May dent na yun sa bank account ko kahit na wala namang bank account. Hindi may meron pero may dent sa mahal yung mga jewelry doon. Although hindi naman siya gold, 'di ba? Mahal na stainless silver shit yun eh. Pandora.
So, never talaga nakita yung future with me eh. Siguro parang rebound guy lang talaga ako nun. Or na-feel ko. Well, hindi ko alam eh. Siguro kailangan ko i-double check para kita kami minsan. Pero parang ganun, parang akong rebound eh. Hindi na niya sinabi sa akin diretso na parang, kailangan ko lang talaga ng fuck buddy Chris eh. Fuck buddy na parang boyfriend. Kung ganun sinabi niya sa akin, o sige, baka hindi ganun ka-intense yung pagmamahal ko sa kanya. O yung mindset ko dun sa relationship namin, dun sa dream girl ko. Ngayon, kaya ko sinasabi to, kay babe, when I met her, I wasn't looking for love eh. Alam ko, sinabi ko yun sa usap lang walang sex namin ni Sarah yun na Facebook. Na parang, I was looking for fun lang. Kasi, focus na nga ako nun sa work, diba? Meron akong bagong work nun sa Anytime Fitness Chandisitas. Tapos, ayun, ang dami ko na na-meet sa Bumble dating app. Tapos, parang, di ba, from mga pangit na babae. Tapos, parang, habang tumatagal, nag-upgrade. Di ba? Tapos, nakita ko nga si Babe. Tapos, ayun. Tapos, itong si Imay, yung friend ko, binuyo niya kami na maging kami. So, ako naman, since single naman ako nun, tapos, single naman yung si Babe, and then, naging kami. Pero, hindi rin ako naging honest sa kanya na that's what I wanted. Naalala ko, lasing lang ako noon eh. Nung time na tinanong niya ako na gusto mo ba ng girlfriend. Sabi ko, sakto lang. Well, nag-yes ako. And naulit at naulit yung pagkasama, naulit at naulit yung sex, at napamahal na. Same dun sa kay Dream Girl. Pag lagi kayo magkasama, para kayo nasa fantasy world. Di ba? Parang meron kayo sariling mundo eh. So, hindi mo nakikita yung future or yung outside world. Andun ka sa own small world ninyo eh. So, lahat ngayon ng logic, ng rationale, wawala. Pero dumating sa point din na mahihimasmasan ka rin ulit. Okay? At magiging inline ka rin dun sa reality. Okay? So, nangyari sa akin yun. Nahimasmasan ako. Parang similar yun sa naumpog eh. Naumpog ako. Tapos parang, okay, ito na yung reality. Shit. Unsure ako sa relationship ko. Unsure ako. Nag-aaway kami, hindi kami magkasundo. Dito ko na ito na siguro yung cue na kailangan kong sumibat. Kasi maraming cues na kailangan mong sumibat minsan sa isang relationship eh. Pero nananatili ka doon kasi nga mahal mo. So nag-adjust ka. Pero ako, sa daming relationships na nakuha ko, yun na yung cue na kailangan ko nang umalis. Hanggat hindi pa masyadong maraming damage. Kasi doon sa dream girl ko na yun, sobrang damage ng relationship. To the point na ako gumawa ng grand gesture, tas hindi nag-work sa kanya, hindi naging effective. Tas feeling ko, patang oo nga Chris, no, pick up yourself. Parang wala ka na bang self-respect? So, yung nag-focus na ako sa akin, na-regain ko yung self-respect ko. Siya naman ngayon, si Dream Girl ngayon yung gumawa ng grand gesture para sa akin. Pero nung ginawa niya yung grand gesture sa akin, naging parang na ako siya. Nung ginawa niya yung grand gesture niya sa akin, kasi nung alala ko nun, nag-break kami, tapos gusto niya ako i-win back. Okay? Ako na yung nakipag-break nun sa kanya. Ito na yung end ng relationship namin ni Dream Girl. Diba naalala nyo, nung una ko sinabi na ako yung pumunta sa condo niya para i-win back siya, tapos mukha akong, diba parang, buti hindi ako tumawag ng police case trespassing yun. Ngayon, nung ako na yung nakipag-break kasi medyo na-regain ko yung self-respect ko, siya naman ngayon gumawa ng ganong move. Siya yung pumunta sa bahay without my knowing. Gumawa siya ng grand gesture. Dala niya yung kotse niya. Andiyan sa may kanto. Tapos paalis kami nung tropa kong si Imay kasama nung girlfriend niya at that time. Tapos nakita ko parang, shit,
Si Dream Girl ba yun, Imay? Tapos sabi ni Imay, oh, pare, yung ginagawa ito. Hindi ko nga alam eh, putang ina eh. Weird, ang creepy. So, ang ginawa ko, putang ina, umalis ako. Tapos hinahabol niya ako. Tapos niligaw-ligaw ko siya, tapos wala siya. Nakakatakot. Diba? So, doon na feel yung shit na ginawa ko sa kanya. Nakakatakot nga yung mga grand gesture na yun. Kasi hindi mo naman hiningi yun eh. Hindi mo hiningi yung grand gesture na yun. Kaso nga, nagpadala ka sa emosyon mo eh. So, akala mo, pag naging all out ka, baka ma-win mo yung tao. Where in fact, hindi. Hindi mo ma-win. Kasi magkaiba nga kayong tao eh. All I'm saying is this. Nakakapagod minsan yung relationship. Okay? So, minsan meron kayong dapat... Ako hindi ako naniniwala sa cool off eh. Siguro kaya ginawa yung term na cool off. Kasi di ba yung mga iba, ayoko ng cool off kasi para mag-break na rin kayo. Oo, totoo yun. Yung cool off, parang pwedeng makikipag-break na rin. Pero coming from the word cool off, sobrang init yung dalawa, kailangan nyo magpalamig. Okay, masyado na kayong nag-iinit doon sa sarili nyong mundo, sa sarili nyong bubble. Kailangan nyong mag-cool down, cool off, at mag-isip. Bumalik sa realidad at isipin at i-measure kung ano ba talaga. Etong ginawa ko kay babe, ito ay form of cool off. Okay? Para mag-contemplate ako at mag-isip ako. Kailangan niyang ibigay sa akin to eh. Or kailangan nyo rin ibigay sa akin to. Kung kakulto ko kayo, kung solid kakulto kayo, kailangan nyo ibigay sa akin to. At sa mga nakakaintindi, kailangan nyo ibigay yun sa kanila eh. Hindi mo kailangan ipagpilitan yung sarili mo pag ayaw. Okay? Yun yung lesson that I have learned the hard way. Buti nga hindi ako nakulong eh. Anyway, that's that. Tapusin niya na ito. Okay? Tapusin niya itong podcast na to. Okay? Ayoko na ng drama shit. Okay? Yun lang for this episode. Follow me on my social media accounts. Okay? And before we end the podcast, mag-ano tayo ha? Mag-Roy Antonio tayo. Roy Antonio ba? Dating datong. Ito si Roy Antonio, model to eh. Model to for all men out there. Kasi napakabait na itong taong to. Kita mo, hindi ko makita oh. Teka lang ah. Yan. Okay. Here. Yeah, that was Roy Antonio. Yeah. And with that, we are gonna end the podcast episode 440. Episode 40 na tayo. Putang ina. Diba? Nakakatuwa. Diba? Pag nag-50 na tayo, pag nag-50, magpapa-50 cent ako. Okay? Magpapa-50 cent ako pag nag-episode 50 na tayo. We are putting in the work day in and day out. Okay? We are gonna be a better person every day. Okay? Magpa-vaccine kayo. Tapos, take care of your health. Get that fucking vitamin D through the sunlight. Sleep well. Okay, yung kiwi fruit, di ba? Yung kiwi fruit, kainin nyo yun before kayo matulog. Kasi, pag naman, na it really helps sleep. Which something I should do. Okay? Kasi maaga ako nagising. Like 12 midnight, di ba? Maaga ako natulog. Nagising ako 12 midnight. Anyway, follow me guys on my social media accounts. Okay, may mga nag-unfollow sa akin na subscribers. May nag-unsubscribe sa putang inang YouTube channel. Smash it. Smash the like button, comment, and palaki natin yung kulto, guys. 173 na ako eh. Naging 169. Gawin natin 175. Okay? Ikalat nyo to. Ikalat nyo. Diba? Ikalat nyo. I-like nyo yung Facebook page ko. Subscribe kayo din sa YouTube channel na to. I-like nyo
i-share nyo, gawin yung front row, okay? And with that, I'm gonna leave you guys. Peace.